Hey, hey! Welcome po sa part 2 ng ating pong kaungasan. Kaungasan sa DHSUD patungkol po sa protection ng homeowners at homeowners association. And so, gaya nga sinabi ko, binaliktad po na ang sitwasyon. Imbis na yung batas sa Presidential Decree 957 ni Ferdinand Marcos Sr. ay proteksyon para sa mga homeowners at mga residente sa subdivision, sa mga units, abay, naging proteksyon pa ng mga kawatan, traidor, swapang, swindler ng mga developers at project owners. Halimbawa, ito pong Section 30 po. Sa Section 30 po ng Presidential Decree 957, ang nakalagay po rito, sandali lamang po, malapit na, 25, ito na 30. Tatandaan po natin ito, kumbaga, ito po ay mahalaga. Section 30, Presidential Decree 957, Organization of Homeowners Association. The owner or developer of a subdivision project or condominium project shall initiate the organization of homeowners association among, tandaan po natin yung proposition po na ito, among, sa pagitan, among the buyers and residents of the projects for the purpose of promoting and protecting their mutual interests and assist in their community development. So malinaw po. Bagaman binigyan ang developer ng karapatan na mag-initiate sa pag-uorganisa ng homeowners association, dapat ang kanya lamang pong isasama sa mga mag-iuorganisa ayun po mga buyer. Kung hindi man residente. Kasi bukod po sa ang buyer po, although siya po ang pangunahing dapat ay miyembro ng homeowners association, maaari niya pong iutorisa ang sino mang mga legal na nakatira sa kanyang unit. Nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, maging kasambahay. O kaya, yung pong umuupa sa kanya, lalo na kung ang kontrata po nila ay at least 1 taon. Ano po? So, imbis po na ito ang pwede lang mag-organisa, ang ginagawa po ng mga swapang, mga traidor at kawatan, swindler ng mga developer katulad ng 8990 Hoodlums Incorporated, mga tauhan mismo nila na hindi mga residente. Dito po sa Dica Homes May Kawayan, ginamit po nila yung Block 6 lots number 1 to 7 bilang residential address ng kanilang mga incorporators na ni anino hindi po nakita ng sahig, dingding o kesame ng mga nabanggit na block and lot numbers. Ano po? Multo ng mga residente para paikutan ng batas. Sounds like ano tawag mo doon? Falsification of public document. Apo. So, ang siste, ito pong bago na ngayon na regulator, DHSUD, UD Region 3, nirehistro sila. Nirehistro. Ano yun? Hindi ba sila gumawa ng due diligence? Ipagpalagay na. Nung primero, hindi po sila gumawa ng due diligence. Pero ipinarating po namin sa kanila ang nagdudumilat na katotohanan. Ano ang sinabi ng noon ay direktor na si Inceso? Antayin nyo na lang, ganyan. Total, 6 na buwan lang naman yung mga yan. Interim board lang yan. 6 na buwan lang yan. Obligado na sila magpahalalan. Alam niyo kung gano'n nakatagal yung 6 na buwan na yan sa ngayon? 6 na taon na Pambira pa kayo sa patis,
O ngayon, nagkukumawag sila na magpapahalalan ang DHSUD. No, ha? At yung huwad na huwa, abay, sadalin mo na. Bakit sila magpapahalalan sa ilalim ng bandila ng huwad na huwa? Di ba labas nun ay the fruit of a poisonous tree? Kailan pa magiging legal ang produkto ng isang illegal na huwad nga na huwa? Hindi po ba? My goodness, ano po. Pero, sa totoo lamang po, itong Republic Act, ano ha? Republic Act, ano siya, 9904, ano po? Ito. Ito na po yung bago ngayon eh. Oh. Ang nakasaad po dito, specific na po kung sino yung po pwede magtatag lang ng Homeowners Association. Siyempre, ganun pa rin po, yung mga buyer or purchasers, yung kanyang mga usufructuary, yung mga legal na tumitira sa kanyang unit, at maging yung kanya po mga, o kanya ang umuupa sa kanyang bahay. Maging ang kanya pong bantay o caretaker, pwede po niyang i-appoint. Pero, hindi na po isinama rito ang karapatan ng mga developer. Siguro natutunan ng leksyon ang ating pong mga mambabatas na ginagamit lamang sa kaungasan ito pong particular na proviso doon po sa Presidential Decree 957 kung saan pinahihintulutan ang mga developer na mag-initiate ng o pag-uorganisa ng Homeowners Association. Ano po? So, inalis na po yun. Inalis na po. Ang siste, dito po sa IRR na ginawa ng DHOD, nung sila po umupo noong 2019, abay, isinama. Sa revised IRR ng RA 9904, kasama yung Section 30 ng Presidential Decree 957. Sinama nila. Bakit kaungasan? Abay, dito po mismo sa RA 9904, nakalagay po sa Section 28, na anumang mga batas, mga presidential decree, rules and regulations, na taliwas sa RA 9904 is deemed repealed or duly modified. Wala na nga pong karapatan di ba? Wala na eh. Wala na pong karapatan sila. Ang developer, ba't pa isinama nila sa IRR? Ayan po ang kaungasan. At kaya naman nila nailagay din sa IRR na may karapatan sila. Ang DHSUD na mag-aproba ng mga interim board, which is kaungasan na naman dahil wala nga sa batas eh. Di po ba? Bakit nila naman ginagawa yon? Sapagkat pag may ganong factor, pwede silang, di ba, mga labit pahingi sa mga developer na gustong sagkaan ang karapatan ng mga homeowners association, diba, na protektahan ng kanilang sarili laban sa mga pagmamalabis, paglalabag na ito pong mga developer. Sa paanong pamamaraan? Unang-una, yung pong construction, yung standard po ng pagkukonstruct ng mga halimbawa sa DECA Economic Housing Project. May standard po ito eh. Nakapaloob po dito po sa Batas Pambansa 220. Saan na ba yung Batas Pambansa 220? Ayan. Hindi yan. Pambira mukhang nawala yung Batas Pambansa 220 Well, anyway, kwento ko lang po sa inyo. Ito pong Batas Pambansa 220, doon po nakalitan niya eh. Pag ganito ang size ng subdivision, gaano kalapad ang main road. Katulad po dito sa DECA na ito po yung maabot ng mga mga 50 hectares. So ang main road dapat ang lapad ay 15 meters. Dito po sa DECA, ang lapad ay 10 meters lamang po. Yung po mga secondary and tertiary roads, merong GIS
may 8, pinaka-maliit na po yung 8 eh. Hindi po ba? Dito po sa amin, ginawa nila yung 8, ginawa na 5. Oh, nakasa din po doon yung planting area na dapat ay 1.2 meters. At 1.2 meters din yung pong sidewalk. Ang ginawa po na rito, 50 millimeters yung sidewalk, wala ng planting area. Ano po? Ang mga amenities at open spaces, kasama na dyan po yung mga kalsada, no, dapat 30% ng kabuuang area ng i-develop ng subdivision. Pinaliit po nila yon para mas lalong lumawak yung mga sellable area, para lalo po silang kumita sa pang-11 na pamamaraan. So, yan po, kung ang homeowners association ay mga lehitimong homeowners po ang namamalakad, syempre, hindi po nila i-accept pag itino-turn over. At antimano po, pwede po silang umangal. Pwede po dumulog kaagad sa mga regulators, no? Like ito pong DHSUD na dapat periodically ini-inspection po ito pong housing project na lalo na pagka yan po ay economic at socialized housing o kaya ay mga pabahay ng pamahalaan. Ito po. Pwede din kaagad dumulog ang asosasyon sa opisina ni Mayor. Oh. Dahil ang opisina ni Mayor po, sunod naman sa local government code, may pakialam sa mga proyektong pabahay po. Dapat periodically ini-inspection po nila. Oh. Pwede din namin ipaglaban kasi meron na kaming juridical personality, ang karapatan po namin sa international na karapatan yun. Clean and potable drinking water. Potable na drinking pa. Ano po? Eh ngayon, watak-watak po kami. Dahil ayaw nga nila kami ay makapag-organisa. So kanya-kanya po ng laban and then nagtanim pa po sila ng mga anay sa aming hanay na kanila pong ginagastusan, tinutustusan, para kami ay buwagin. At meron din silang mga trolls. Ginagastusan din nila sapagkat tunay naman pag kami po ay naningil ng mga danyos perwisyos, kasama na yung pong overprice nila sa ceiling price ng economic housing unit, abay, bilyones po ang babayaran nila sa Homeowners Association na lehitimo ng Dika Homes May Kawayan Subdivision. Yan po nagdudumilat na katotohanan yan. Kaya lahat ay ginagawa po nila para po harangin na kami po ay makapag-organisa. Kasi hodang suhulan po nila yung pong taga-DHSUD Region 3 para huwag kami magkaroon ng juridical personality. Pero hindi pa naman po tapos ang laban. Kaya nga po kami ngayon ay dudulog po. Sa inyo pong tanggapan, Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto, gamitin po naman ninyo ang inyo pong poder, sa oversight, ang inyo pong oversight function para tuldukan ang kagaguhan na ginagawa po nitong DHSUD. In particular, yung pong kanilang pagtanggap sa registration ng isang fraudulent homeowners association at nang hindi po na pagpapatupad sa batas na dapat motopropyo kanila po ideklarang void ito pong ganitong fraudulently registered homeowners association at sibakin ang mga kasabwat diyan po sa DSOD. Ganon din sa Mikawayan Water District. Bakit po pinayagan na Mikawayan Water District riding in tandem with Prime Water na maging redistributor, sub-distributor ito pong BP Waterworks na supplier ng tubig dito po sa Dika Homes Mikawayan subdivision
ano po, gamit ay underground water. Deep well drilling po na noong pang 2004 ay dineklara na pong illegal sa mga critical na areas katulad po nito nga pong Bikawayan, Bulacan. Ano po? At yan po ay meron ng jurisprudence. Meron na pong jurisprudence yan. Sa Korte Suprema. Ang kaso ay naganap sa may Giginto, Bulacan. Ano po? So, kung maaari lamang po, paimbestigahan po ito sa Blue Ribbon Committee ninyo, Senador Ping Lacson. Ano po? At karakarakang atasan, manduhan. Sakop naman po na inyong mandato oversight function. Ito pong DHSUD at itong Bikawayan Water District, pati na opisina ni Mayor, na palayasin, tanggalin na po yung BP Waterworks dito. Maging yan pong huwad na Dika Homeowners Association ng Bikawayan, Bulacan. Po. At kami din po, sa akin namang mga kapwa Dicanyans, lalo na po yung mga lehitimong nakikipaglaban sa mga kaungasan ng developer na 8990 Hoodlums Incorporated at ito nga pong laban sa kontra sa BP Waterworks, BP Criminal Waterworks. Ano po, dudulog din po tayo sa opisina ng Public Assistance Office, ano po, ng PAW, para po makapaghain ng kaukulang mandamos sa korte. Napaalisin na po ang BP Criminal Waterworks at ang Deka Huadhoa nang sa ganon tayo po ay malaya na makapagbubuo ng lehitimong Homeowners Association. Gawin po natin yan. Hindi lamang po para sa ating sarili sa kasalukay henerasyon, kundi maging sa mga susunod po nating mga tagapagmana. Ano po? Pabayaan po natin yung mga anay sa hanay. Yan po mga trolls. Ano po? Hindi naman sasakit ang tiyan natin kahit ano pa sasabihin nila At wala naman tayong po pwedeng gawin din para mapigilan sila na tayo ay sirain. Ano po? Yung pinamamalita nila na ako raw, mini-mislead ko po. Abay, parang nilalait-lait ang pagkatao ko. Mini-mislead. Ibig sabihin, inililigaw ko ang mga Dicanyans sa pamagitan ng advokasya para sa mga Dicanyans. Paano nangyari yun? Kung ibinenta ko ang aking laban, kumubra ako ng milyon-milyon dyan sa Dika Homes, sa Huadhoa, at tinigilan ko na ang laban, saka po ninyo po pwede sabihin na mini-mislead ko lang kayo para ako ay mga labit pahingi doon sa Deka, sa 8990 Hoodlums. Katunayan, matagal na pong may nagpaparamdam sa akin ng mga yan. Hindi lang nila ako kayang bilhin. Ako po ay tumatayan ng buhay ko rito. Sa totoo lamang po. Para ipaglaban ang kapakanan, karapatan at kinabukasan ng Dicanyans. Ako pa nababardagol, ako pa nabubuli. Pambira, May mga gusto pa busaran ng bibig ko. Kung ano lang po pwede ko sabihin, yun lang sasabihin ko, yung gusto nilang sabihin ko. At hindi rin ubra sa akin yung mga sinasabi na wala na yung politika na yan, yung halahala na yan, sa kanilang yan. Unahin muna natin tubig, pambirang patiso. Ito ngayon yung win-win solution Pag nabaklas na yung Huadhoa, lahat ng problema ng Dicanyans, tapos. Period. Bakit yun ang pambira? Saka alam ko matagal na tayo nagkasundo-sundo. Diba? Na yun ang pangunahing solusyon sa lahat ng problema natin mga Dicanyans. So, reset na lamang po natin. Itong mga kasama ko rito sa Deka Real Homeowners. Ano po? HO. Reset po tayo. Back to the original purpose.
makapagtatag ng lehitimong homeowners association. Isa na po natin pagtatrabaho. Sino po sa inyong pwede sumama, mamayang konti po. Punta po tayo sa Paul. Sumama na po kayo. Again, ito, lilinawin ko lang ulit naman. Anumang kaungasan ang sasabihin ng mga anay sa ating hanay, kasama na ang kanilang mga trolls, no? Laban sa atin, paano man nila tayo maliitin, lait-laitin, sasabihin nila na ang tagal na ng laban yun, hindi kayo nagtatagumpay kasi mga ungas kayo. Hindi tayo po nagtatagumpay, hindi dahil sa wala po sa angkiling ng batas sa atin, kundi yung pong nagdidesisyon kung ano sinasabi ng batas, humuhusga, katulad ng mga taga-DHSUD, may Kawayan Water District, ay kontrolado po ng mga sindikato. Ano po? Sindikato na developer. Ano po? Yan po tayo na. So, hindi po sasakitan dyan natin. Ano man panlalait ang gagawin nila, hindi sasakit po ang tiyan ni Kitkilatis o ninyo. Ano po? At wala din naman tayong po pwedeng gawin para pigilan sila na huwag magsalita, huwag manlait, huwag manira ng ating pagkatao. Wala po tayong pwedeng gawin. Ito. O kaya, ba't tayo titiklop sa kanila? Ba't tayo pa i-stress sa kanila? Sila ang i-stressin natin. Ituloy natin ang laban sapagkat nasa panig po natin ng batas. At yun po ating panghahawakan, batas. Ano po? Tapos na ang himagsikan ng ating mga ninunong katipuneros. Kahit papano, kahit kulang, at least meron tayong karapatan na ngayon. Karapatan na bumuo ng organisasyon at nasa atin pong panig ang gobyerno. Kung hindi man yung DHSUD, sigurado po ako na panig po ng opisina ng presidente at ng mga senador, kakampi po natin sila. So, laban lang. Kaya, dapat lang, juror ka. Paparin po inyo lagi na kandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po. Labang, ano po, paki-like, subscribe, and share. Ito po ating mga video para mas marami po tayong maimumulat ano po ng mga kababayan. At makakasama natin sa laban ng pwersa 99.9% sa pera. Ito pong nangyayari po sa loob ng Dika Homes ay salamin ng mga nangyayari sa ating pong lipunan sa buong Pilipinas. Wala pong kaduda-duda yan. May God bless us all. May God bless Philippines. Like, share, subscribe. Salamat po!